Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to ang topic ko ay, bakit hindi mo dapat iduluhin ang Santo Papa sa Roma at hindi ka dapat magdasal ng rosaryo? Una sa lahat, gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan. Ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. Kung kaya tayo ay patuloy na naglalakbay at umiiral dito sa mundo. Ang Espiritu Santo, hindi yan mananahan ng forever sa katawan nating mga tao. Aalis yan para bawiin yung kaluluwa na siyang buhay na ipinahiram sa tao. Kung kaya tayong mga tao ay mamamatay sa panahon na itinakda ng Espiritu Santo. Lilisan tayo dito sa mundo. Ang ating katawan nagmula yan sa alabok na muling babalik sa alabok. Ang ating kaluluwa ay espiritu na nagmula sa Espiritu Santo na muling babalik sa espiritu para humarap sa paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, ang Espiritu Santo ang kataas-taasang Diyos Ama na siyang nagsugo kay Kristo ang siyang maghuhukom. At walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Nasasaad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Basahin ko sa inyo yung mga talata para mas makita nyo na totoo yung sinasabi ko. Na ipinagbabawal ng Diyos Ama ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ito. Nasasaad sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. At sa Exodo, Kabanata 20, versikulo 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. At sa Exodo, Kabanata 20, versikulo 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa unang Korinto, Kabanata 10, versikulo 14. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na ang totoong banal na Ama at nag-iisang Amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Siya ang simula at katapusan. Darating ang panahon, bago pa man dumating ang katapusan, sinabi ni Kristo, mahahayag yung mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos Ama, patungkol sa ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, then darating yung katapusan. Dahil ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega, siya yung simula at katapusan, mahahayag sa huling panahon ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at nag-iisang Amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At yung mga tao na mapapakumbaba at maninikluhod para tanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanilang sarili, ang kanilang kaluluwa ay maliligtas. Yung mga tao na gumawa ng kasalanan, na nagsisi at nagbaliklop sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay muling mabubuhay.
gawa ng kasalanan kung kaya namatay ang kaluluwa ng tao. At dahil kay Kristo na siyang liwanag, buhay, at daan na siyang manghihikayat sa mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo, ang ating kaluluwa ay muling mabubuhay dahil ililigtas ni Kristo ang kaluluwa ng mga taong naniniwala sa Kanya na naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya sa Espiritu Santo. Si Kristo lang ang daan, buhay at liwanag para magkaroon ka ng komunikasyon sa totoong nag-iisang amang espiritual, na siyang banal na ama, na siyang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Nasasaad sa banal na kasulatan, suriin nyo ang bawat espiritu kung ang mga espiritu ng mga taong ito ay nasa panig ng Diyos. Honestly, sa Biblia, kung babasahin mo yung mga aral ni Kristo, si Kristo walang itinuro na sambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Dahil ang katotohanan, si Maria ay tao lang. Ang kaluluwa ni Maria, nagmula din yun sa Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ni Maria ay ang Espiritu Santo rin. Hindi si Maria nakahihigit sa Espiritu Santo. Kung kaya kapag inidulo mo si Maria at tinawag mo si Maria na ina ng Diyos, kalapastanganan yun sa Espiritu Santo at wala yung kapatawaran. Yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, hinihikayat kayo ng mga yan na magdasal ng rosaryo, kilalanin na si Maria ay ina ng Diyos, pero hindi nila nakikita ang katotohanan na ang nag-iisang Diyos ay ang Espiritu Santo lang, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao, ay hindi si Kristo. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. At hindi ni Kristo kinikilala si Maria na ina, kung kaya ang tawag ni Kristo kay Maria ay babae lang. Dahil ang kaluluwa ni Maria ay magiging kapatid lang ni Kristo sa Espiritu. Kung ipinanganak ang kaluluwa ni Maria sa Espiritu at naging anak ng Espiritu Santo. Kung naging anak ka ng Espiritu Santo, ang kaluluwa mo ay pababanalin ng Espiritu Santo at kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa bawat kaluluwa na maging kaisa ka ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Dahil ang totoong nag-iisang iglesia ng Diyos ay ang Espiritu Santo lang ang sinasamba at kinikilala na siyang amang espiritual at banal na ama. Hindi yung bulaang propeta ng Romano Katoliko na nasa Roma. Yung Santo Papa ng Romano Katoliko, honestly, tao lang yun. Hindi yun nakahihigit sa Espiritu Santo. Hindi niya kapantay ang Espiritu Santo. Yung katawan nung sinungaling na yon, yung bulaang propeta ng Romano Katoliko na Santo Papa na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo, honestly, sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay ng buhay doon sa sinungaling na yon, sa bulaang propeta na yon. Ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay ng Santo Papa ng Romano Katoliko. Hindi ang Santo Papa ng Romano Katoliko ang may gawa ng buhay niya. Ang Santo Papa ng Romano Katoliko, tao lang yun. Wala yung kakayahan na lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Hindi siya nakahihigit sa Espiritu Santo. Yung katuruan dyan sa Romano Katoliko, honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na puno ng kasinungalingan at paglapastangan sa Kanya. Hindi itinuturo ng leader dyan sa Roman Catholic na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na ama at amang espiritual na dapat kilalanin at sambahin. Bagkus yung Santo Papa dyan ng Romano Katoliko, itinataas niya ang sarili niya na siya yung kilalanin at iduluhin ng maraming tao dito sa mundo, na siya yung banal na ama at amang espiritual dito sa lupa. Ang puso ng Santo Papa ay wala sa Espiritu Santo. Hindi siya naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo. Ang puso at kaluluwa, ang Santo Papa, ay naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo.
Hindi kayo maliligtas ng Santo Papa ng Romano Katoliko na inyong iniidolo. Lahat ng pari dito sa mundo, hindi nyo dapat tinatawag yung Father. Dahil nasasaad sa banal na kasulatan. Kung nagbabasa ka ng Biblia, may malalaman ka. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 23 verse 9. Do not call anyone Father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven. Honestly, ang Holy Spirit lang, ang Espiritu Santo lang, ang totoong banal na Ama at banal na Espiritu na siyang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung mga pare dito sa lupa, dito sa mundo, hindi sila totoong amang espiritual at hindi nyo dapat sila iniidolo at tinatawag na Father dahil kalapastanganan yan sa Espiritu Santo. Yung mga pari na yan, hindi nila talaga tinanggap ang Espiritu Santo. Hindi talaga nila nakikilala kung sino ang Ama ni Kristo. Mga ulupong sila at alakdan na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, nasasad sa banal na kasulatan, yung tao na susunod kay Kristo at magiging kaisa ni Kristo na sa Espiritu Santo lang sasamba, magpupuri, at sa Espiritu Santo lang siya umaasa, palalakasin siya ng Espiritu Santo. Yung mga alakdan at ahas dito sa lupa, yung mga, ibig sabihin niya yung mga kaluluwang suwail, yung mga kaluluwa ng mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo na naging ahas, katulad ng demonyong si Satanas, tatapakan mo ang kanilang kaluluwa, pero hindi kanila kayang saktan. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan mo ang dudurog sa kanila. Dudurugin ng Espiritu Santo yung mga bulaang propeta na lumalapastangan sa kanya. Tayong lahat ng mga tao dito sa mundo, ang buhay natin ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo may hawak ng buhay natin. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang anak. Alam ng Espiritu Santo kung sino naging tagasunod niya. Kilala ng Espiritu Santo ang puso ng isang tao o ng isang kaluluwa na sa kanya lang sumasampalataya, nagpupuri at umiibig ng higit sa lahat. Si Kristo yung halimbawa na dapat tularan ng bawat tao dito sa mundo. Na dapat magpuri, sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat para tayo maging kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil yung mga taong naging kapatid ni Kristo sa Espiritu, kababanalin sila ng Espiritu Santo. Kahit mamatay sila dito sa lupa, ang kanilang kaluluwa ay mananatiling buhay sa langit. Hindi matatanggal yung kanilang korona na ibibigay ng Espiritu Santo na buhay na walang hanggan. Dahil yung mga tao na naging kaisa ni Kristo, mamamatay lang ang kanilang katawan, pero ang kanilang kaluluwa ay mananatiling buhay. Dahil ang kanilang kaluluwa ay Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. At ang Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo ay ang siyang totoong anak ng Diyos. Yung mga tao na ang kaluluwa ay sa demonyo, yung Espiritu nila ay masama, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, sila yung mga naging kaisa ng demonyong si Satanas. Ang puso nila ay sa halimaw. Ang puso nila ay puno ng panlilinlang din. Honestly, ang ating bansa kaya yan nasakop ng mga Espanyol ay gawa ni Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Yung mga Espanyol ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa, na siyang nanakop sa ating bansa at ninakaw ng mga Espanyol yung lupang hinirang ng Diyos Ama. Dahil ang ating bansa nung unang panahon, kung magsasaliksik kayo at magbabalik tanaw kayo, marami kayong makikita at matutunan. Ang ating bansa nung unang panahon, wala yang relihiyon. Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Kung kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal
na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may nauna pang kasaysayan. Honestly, ang nagdala ng relihiyong Islam ay mga taga-Persia, na siyang unang tinanggap na relihiyon sa ating bansa. Honestly, si Lapu-Lapu, Muslim yan. Pero nung pinalaganap na ni Ferdinand Magellan ang relihiyong Romano-Katoliko, dahil niregaluhan nga ng rebulto nitong si Ferdinand Magellan yung reyna at hari ng Cebu, na nag-convert na maging Romano-Katoliko. Dahil doon sumiklab yung unang labanan sa ating bansa sa Mactan. Naglaban si Lapu-Lapu at si Ferdinand Magellan. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala sa atin ng mga Espanyol, kundi panlilinlang, pananakop, at pang-aapi. Sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Yung tunay na pangalan ng ating bansa na Maharlika ay binura at pinalitan ng pangalan na Pilipinas na isunod sa pangalan ng Judas na hari na si Philip II. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik yung pangalang Maharlika. Dahil totoo yung sinabi ni dating late President Ferdinand Marcos na kung kaya daw nagkagulo sa ating bansa ay dahil sa mga iba't ibang nasyon na dumating sa ating bansa. Honestly, ang nagdala ng relihiyong Islam ay mga taga-Persia. Ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko ay si Ferdinand Magellan na galing sa Espanya. Naglaban nga yung relihiyon ng Romano-Katoliko at Islam. Dahil nga si Ferdinand Magellan, Romano-Katoliko yan. Si Lapu-Lapu, sa relihiyon niya ng Islam. Kung pakikinggan din nyo yung miawitin, I think Asin yung kumanta noon na iisang lahi, naglalaban-laban, gawa ng mga relihiyon din nga. Honestly, ang ating bansa yang siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Tayo yung mga pinili ng Espiritu Santo na maging kaisa ni Kristo, na maging anak niya. Pero dahil nga sinakop tayo ng mga Espanyol, nabalot ng kadiliman ng ating bansa, ibinaon sa limot ang totoong pangalang Maharlika. Pero si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang i-revive ang pangalang Maharlika. Pero dahil nga galit ang kasi mga oligarko yung mga pari yung mga leaders dyan sa Roman Catholic, mga oligarko yan, mga Illuminati ang mga yan, hindi ang mga yan banal. Hindi yan sugo ng Holy Spirit. Sugo sila ng demonyong si Satanas. Kung kaya makikita mo yung bunga ng kanilang mga gawa, puno ng kasamaan at panlilinlang. Kung kaya tayo ay inalipin ng mga Espanyol ay gawa ng relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Honestly, marami pang baho ang Romano-Katoliko kung kakalkalin mo talaga eh. Hindi lang yung hinihikayat kayong sumamba sa mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Marami mga pare, honestly, yung dating pontiff na si Benedict XVI, inilahad niya ang katotohanan na maraming mga madre sa kanilang kumbento ang minomolestya ang katawan ng mga madre, ng mga pare. Ginagahasan ng mga pare dahil nga yung maraming mga pare hayok at gutom sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Hindi naintindihan ng mga Judas na pare na to na yung katawan ng kanilang kapwa na kanilang hinahalay ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng mga taong ito. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa kanyang templo ay wawasakin din niya. Honestly, yung mga pare dito sa mundo natin ginagalawan, hindi sila mga banal. Mga ulupong sila. Nakampon din ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi niyo dapat kinikilala sila na Father. Dahil mga tao lang sila at hindi sila totoong amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili nyo, kundi ang Espiritu Santo lang.
Sa aklat na to, ipinahayag ko ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama, na siyang Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo, at si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo. Kung kaya si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo ay dahil ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Yung mga tao na pumatay kay Kristo sa krus, hindi nila nauunawaan na ang una nilang winalangya ay hindi si Kristo, kundi ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo. Yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay winasak nila at pinapaghirap nila si Kristo para patayin sa krus. Pero honestly, hindi ka maliligtas ni Kristo dahil ipinako si Kristo sa krus. Hindi matutubos ni Kristo ang iyong kaluluwa na maligtas kung hindi ka nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo. Kung kaya doon sa nung nakapako pa si Kristo sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nauunawa ng kanilang ginagawa. Kung uunawain mong mabuti yung mga aral ni Kristo, bakit sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo? Bakit sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang? Honestly, makikita mong katotohanan ng Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Yung mga tao na pumatay kay Kristo, yung mga punong saserdote na naging kaisa ni Aaron at ni Moises, na mga saling lahi ni Abraham, ay mga antikristo na siyang pumatay kay Kristo sa krus. Ay nilapastangan nila ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. Si Kristo humihingi ng awa sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, na patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng mga tao na nagwalang hiya sa Kanya. Dahil nga, hindi na nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. So yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo at hindi nila iniibig ang Espiritu Santo sa puso nila, wala kayong puwang sa langit. Hindi kayo maliligtas ng inyong mga rebolto, santo-santuhan, at yung beads ng rosaryo. Hindi kayo maliligtas niyan. Ang rosaryo, wala yang kakayahang magbigay ng buhay sa sarili nyo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ang nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosa na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang mga Espanyol ay mga magnanakaw. Ang puso nila ay sa halimaw. Lumabas yung katotohanan nung sinakop tayo ng mga Espanyol. Ang Espanyol ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Pero sa bunga ng mga Espanyol, lumabas yung katotohanan na hindi sila mabubuting ehemplo para tularan. Dahil ang kanilang mga nilolob ng kanilang puso ay sa halimaw. Totoo, kay Satanas sila sumasamba at hindi sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Ang ipahayag ko yung katotohanan. Hindi ko kinakatakutan yung mga pare, mga madre, yung punong saserdote dyan sa Roman Catholic, kung sino-sino pa sila. Hindi ko sila kinakatakutan dahil alam ko ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ay siya ring isang espiritu na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Kung ako'y mamamatay dito sa mundo, hindi yun kawalan sa akin. Alam ko na yun yung itinakda ng Panginoon para lumisan ako sa mundo at bumalik na yung aking kaluluwa sa kaharian ng Diyos Ama sa langit kung saan naroroon din si Kristo. Dahil ang Espiritu Santo ang sinasamba kong Diyos Ama na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang parati kong kasama. Honestly, yung mga pari dito at mga madre, hindi talaga nila kilala kung sino si Kristo at kung sino yung Ama ni Kristo. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, If you will seek me with all your kind heart, you will find me and I will reveal myself to you. Honestly, hindi ko ugali noon ang magbasa ng Biblia. Pero tinawag ako para basahin ko yung Biblia. Mag-aral ako sa Biblia. Binasa ko ang Old Testament at New Testament.
nakita ko yung pagkakaiba sa katuruan ng Old Testament at New Testament. Diyan sa Old Testament, puros mga panlilin lang. Ang Diyos diyan ay diktador at saka manipulator. Diyan sa Old Testament. At hihikayatin kang maging sinungaling. Kung kaya si Abraham, sinungaling yan kung babasahin mo ang Old Testament. Maraming kasinungalingan na ginawa si Abraham. Nasasad sa banal na kasulatan, yung sa 10 utos na ibinigay kay Moises, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikapid, huwag mong aari ng hindi mo pag-aari. Si Abraham, ilan ang naging asawa niyan? 3. Yung naging babae niya sa buhay niya. Si Sarah na hindi magkaanak-anak. Ginawa ni itong si Sarah, dahil nililang niya yung si Parowa, hindi nila sinabi ang katotohanan na siya ay asawa ni Abraham. Ninakaw din nila yung kayamanan doon sa Ehipto. Ninakaw nila yung mga mabubuting yaman doon sa lupa ng Ehipto. Gawa ng pagiging sinungaling ni Abraham, nalinlang nila si Parowa. Nagalit si Parowa nung huli. Dahil nga nilinlang ni Abraham at ni Sarah si Parowa. Pinagkalooban sila ni Parowa ng mga magagandang ani. Yung lahat ng meron doon sa Ehipto na binigay ni Parowa kina Sarah at kay Abraham. Nung lumisan sila doon sa lugar, doon sa Ehipto, may mga kasama pa rin mga maid servants, yang si Sarah. Si Hagar, isa yan sa maid servants ni Sarah, naging ina ni Ismael. Dahil itong si Sarah, hindi nga siya magkaanak, inutusan niya si Abraham na makiapid kay Hagar na hindi naman niya asawa, na isang Egyptiano. Yang si Hagar. May isa pang naging asawa, yang si Abraham, si Keturah. Kung babasahin nyo ang Biblia at magsasaliksik kayo sa katotohanan, kay Kristo nyo lang makikita talaga ang katotohanan. Kasi Kristo lang talaga ang totoong sugo ng Diyos na siyang magiging daan, buhay, liwanag at katotohanan para makilala mo kung sino ka talaga. Kung bakit ka umiiral dito sa mundo, kung sino yung Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa'yo, at kung sino ang parati mong kasama nang hihikayat sa iyo na huwag kang matakot dahil ako'y parating kasama mo. Honestly, ang Espiritu Santo na nanasa sa katawan ni Kristo ay siya ring isang Espiritu na nasa katawan ko, ay parating kasama ni Kristo, ay parati ko rin kasama. Sinabi ni Kristo, anyone who believe in me, believe in the Father who sent me. Ang nagsugo kay Kristo ay ang Espiritu Santo. Naniniwala ako kay Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Naniniwala ako kay Kristo na ang Espiritu Santo na nasa katawan niya ay ang siyang totoo niyang Ama. Ang karunungan at kaalaman ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng otoridad para mangaral si Kristo patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. Kung kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang naging layunin ni Kristo ay manghuli ng kaluluwa ng bawat tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ang sa gayon, ang kaluluwa ng tao ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dalang katotohanan, ang kasalanan ay kamatayan at yan ang totoong orihinal na pandemya na may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa ng tao na siyang magbubulig sa impyerno. Kung kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging kaisa ni Kristo, na maging tagapagsalita rin ng Espiritu Santo, iisa rin ang layunin ko katulad ni Kristo.
Hulihin ang kaluluwa ng bawat tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Kilalanin nyo sa puso nyo, sa katawan nyo, at sa isipan nyo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang banal na Ama at Amang Espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko at hindi yung mga pari na nagkalat dito sa mundo. Wala silang kakayahan na iligtas ang inyong kaluluwa. Dalang mga kaluluwa ng mga yon ay nasa kadiliman pa. Hindi nila kilala talaga kung sino si Kristo at kung sino yung Ama ni Kristo. Ang kanilang kaluluwa ay hindi pa ipinanganak sa Espiritu. Dahil ang sinasamba nila ay mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Hindi ang Espiritu Santo. Yang rosaryo ay kabilang lang sa witchcraft ng mga bulaang propeta. Yang pagsamba sa rebolto, honestly, hindi iyan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Diyos at Espiritu na nanaan sa ating katawan ang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, sinabi ni Kristo na sa huling panahon, maraming mga bulaang propeta ang magsusulputan. At sinabi niya, mag-ingat sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, bago pa dumating yung katapusan, magaganap daw yung magkakaroon ng gera. Magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon. Mag-aaway-away. Ang kaharian ng bawat kaharian ay mag-aaway-away din. Sinabi ni Kristo na magkakaroon ng taglindol at tagutom at marami pang iba. Pero sinabi ni Kristo, huwag kayong mabahala sapagkat pasimula pa lang yan ng paghihirap. Hindi pa yan ang katapusan. Sinabi ni Kristo na mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama saka pa ang katapusan. Honestly, ang Espiritu Santo ang simula at katapusan. At darating ang panahon, mahahayag sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Amang Espiritual na banal na Ama ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating kilalanin, purihin at sambahin sa ating katawan, puso, isipan at kaluluwa. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang lumikha sa atin na siyang nagbibigay ng buhay sa atin kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Yung mga tao na ang kanilang kaluluwa ay nagsisi, ang puso nila ay nagpakumbaba, at nagbalik loob sila sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay muling mabubuhay dahil ang kanilang kasalanan ay patatawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo. Pero yung mga kaluluwa na nanatiling mapagmataas, mayabang, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay mananatili sa kadiliman. At tatanggapin nila ang galit ng Espiritu Santo at ang kaparusahan ng Espiritu Santo. Uusigin sila ng Espiritu Santo sa araw ng paghuhukom. Walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Kung kaya, kinakailangan na ng tao na magpakumbaba. Darating ang panahon, maraming kaluluwa, maraming tao dito sa mundo, bawat nasyon, buong nasyon dito sa buong mundo, ang luluhod at magpapakumbaba sa Espiritu Santo para ibigin nila ang Espiritu Santo sa puso nila at kilalanin nila na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Amang Espiritual na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa na siyang lumikha sa ating mga tao. Tayong mga tao ay magiging kaisa ni Kristo sa totoong iisang iglesia ng Diyos kung ang Espiritu Santo lang ang kikilalanin nating banal na Ama at Amang Espiritual. Yang Santo Papa ng Romano Katoliko, bilang na ang araw niyan. Honestly, pag binawi ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanya, tuda siya. At dahil hindi niya itinuro ang katotohanan, sa kabilang buhay, kapag hinukuman na yung kanyang kaluluwa, hindi siya makakapasok sa langit dahil hindi siya naging kaisa ni Kristo.
na nagpapahayag ng katotohanan. Nililin lang nila ang tao para maging masama at maging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi rebulto, hindi rosaryo, hindi santo-santuhan na yung Santo Papa dyan sa Roma ang makakapagligtas sa kaluluwa nyo. Bula ang propeta, ang Santo Papa ng Romano Katoliko at iyan ay Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil yung katuruan ni Kristo ay binago ng katuruan dyan sa relihiyon ng Romano Katoliko. Yung mga namumuno dyan sa relihiyon ng Romano Katoliko ay hindi naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo, kundi naging kaisa sila ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kung kaya hinihikayat ng mga yan na magdasal kayo ng rosaryo sa halip na direkta kayong magdasal sa Espiritu Santo at humingi ng tulong sa Espiritu Santo na gabayan kayo sa pang-araw-araw niyong pamumuhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!